Mga legit na loan application na high chance of approval kahit na baguhan ka pa lang na mangungutang online. So ito nga yung mga subok ko na din. At first time nga na nag-apply ako is approve agad. So in short, mga beginner-friendly na loan application at mga SEC registered din. Kaya kung naghahanap ka nga ngayon na mauutangan na syempre gusto natin yung mabilis at kaunti lang yung mga sasagutan, panoorin mo yung video na to hanggang dulo para makapag-decide ka nga kung alin dito yung pwede mong subukan. In case nga na mangailangan ka in the future. Disclaimer, this video is for educational, informational purposes only. Yung loan approval nakadepende sa may app's evaluation and borrower's qualification. Kaya pagpasok ka sa standards nila, sa qualification nila, mas okay, di ba? So una na nga sa listahan ko ay hindi mawawala ang tala. So ito dati 1 month to pay lang pero in-extend nila na up to 61 days to pay and ito yung first loan application ko na nautangan ko sa buong buhay ko at hanggang sa nagsunod-sunod na. So first time nga approve agad at up to 25,000 pesos yung pwede ditong ma-loan and na-reach ko na nga din yung pinaka-maximum nila. Napaka-flexible bayaran na to. Ikaw yung mamimili mismo kung kailan mo siya babayaran. So meron diyang calendar sa loan application nila and mamimili ka lang dyan kung kailan yung sahod mo, then yun yung piliin mo na due date. Eh, transparent nga din pala yan dahil nakalagay dyan lahat-lahat yung mga fees. Hindi ka na mag-iisip kung saan ba napunta itong dagdag na babayaran natin sa may in-loan sa kanila. Siyempre, mas mahabang bayaran, mas malaki yung tutubo dyan. Pero yun nga, ang bilis din ng approval dito and good for emergency din. Make sure lang na tama lahat ng mga ilalagay mo dyan na information mo dahil yan nga yung isa sa mga dahilan kung bakit nare-reject yung ibang mga nag-a-apply dito. And tinitingnan nga din nila yung inyong credit history sa mga ibang loan application din kahit nabaguhan ka pa lang. Tapos, meron ka na agad na late na pagbabayad sa ibang loan apps ay possible na maapektuhan din itong paglo-loan mo dito sa may tala. Dahil submitting entity nga din sila and accessing entity, nakikita nila yung credit history natin sa ibang loan application. Kung may bad credit history na tayo sa iba. At yung pangalawa ko nga ay ang one hand na yes, ang bilis din ng approval dito. So based on my experience, lahat ng mga sasabihin ko dito, ayan disclaimer base to sa lahat ng mga experience ko. And sasabihin ko din naman kung ano yung pros and cons ng bawat loan application na babanggitin ko. So sa tala nga, syempre, mas mahaba yung pagbabayad, mas malaki yung makikita mo dyan na tubo, na interest. And lahat ng mga babanggitin ko, meron ako mga separate video dito sa my YouTube channel ko para kung gusto nyo na mas malinaw, mas detalyado, panoorin nyo lang dyan sa YouTube channel ko. So dito nga sa may one hand, 500 up to 50,000 pesos yung pwede nyo mautang dyan. Pwedeng bayaran ng 91 days and up to 9 months pagka super good payer ka. At yung interest rate as low as 0.025% per day. At yung processing or service fee nagre-range sa 5% to 15%. Depende nga din sa may loan amount mo. Okay din to one hand dahil sobrang konti lang din ng mga sasagutan dito at hindi na kailangan ng proof of income. Yun nga lang, syempre, meron din dito negative feedback dahil pagka nga daw super advanced ka lagi magbayad, possible sa next reloan mo is rejected ka na. Kaya ugaliin nyo magbayad on time kahit may nagsasabi sa inyo na mag-advance ka ng pagbabayad. I-on time mo na lang. And hindi din dito may iwasan dahil nagbasa-basa din ako sa may review, sa may application nila dahil pwede ito ma-download sa Play Store and sa may App Store. Meron nga dito mga ilan-ilan na agents na grabe din kumanakot mag-collect ng payment dun sa may mga borrowers. Kaya huwag kayo dito magpapalit ng pagbabayad. So, syempre, consequence nga din yun pagka late tayo magbayad. Possible na meron tayong matanggap dyan na sobrang daming tawag, text, at hindi may iwasan yung mga agents na grabing maningil. So, pangatlo nga ay ang bill is na pwede ka mag-loan ng 2,000 up to 40,000 pesos pero yung iba dito is na-offer ng 500. Pero okay na din siya for beginner dahil nag-a-approve nga sila kahit nabaguhan ka pa lang. At pwede mo itong bayaran ng 3 months up to 12 months. Okay din to sa may buy now and pay later. Kung meron kang kailangan na gamit sa bahay, sa school, pwede mo itong magamit. Or even gadgets. Yun nga lang dito, kailangan mo na proof of income, proof of billing. Pero kung wala ka pang proof of billing na nakapangalan sa'yo, okay lang kahit sa parent mo, basta same kayo ng address. At ang next natin ay ang Kasyalo or Kasyalo na nagpapaloan nga currently ng up to 13,000 pesos. Pero sa unang loan mo, pwede ka ma-offer ng 1,000 up to 7,000. So malaki-laki na din yon and wala ako ditong na-experience na mga sobrang haras kung makapaningil. Yun nga lang, meron dito reminders on or before your due date, marami na ding tatawag, pero hindi naman super dami. Hindi kagaya nung iba na before 7 a.m. may tumatawag na nagre-remind na tapos 10 p.m. na meron pa din. So dito wala namang ganun.
And na-reach ko na nga din yung kanilang maximum na pwedeng ipaloan, na currently nga 13,000. At mayroon silang daily effective interest rate na 0.5%. 180 days to pay maximum nila, pero meron ka dyan dalawang choice na due date. Papipiliin ka nila dyan minsan ng 15 days or 29 days. So, pabago-bago yan. So, depende talaga lahat sa may account natin, sa may profile natin. So, pagka okay ka dito magbayad, possible na mabigit ka ng mas mahaba dyan na loan terms na option. In fairness, ang bilis-bilis nila mag-approve. Basta pasok lahat ng mga requirements mo sa kanila. At ang panglima natin ay ang Cashify na dating Casyola. The first time nga nag-apply ako is approved. Pwede ka dito pautangan ng 1,000 up to 50,000 pesos at buo tong matatanggap. Pwede itong bayaran ng 91 up to 180 days. Pero pagka baguhan ka pa lang, ayan, short term pa lang yung i-offer nila sa'yo na loan term. Ayan, 15 days to pay. Pero pwede ka nga din ditong ma-offera ng 2 terms, 3 terms, 5 terms, hanggang 7 terms. Ayun, every 15 days to pay siya. Pero okay na okay pa din dahil ang bilis ng disbursement na to kahit anong oras ka mag-apply sa kanila. And yung iba na-offeran nga dito agad na multiple loans. And meron nga dito mga nagko-comment na medyo na-lessen na daw yung mga pananakot dito. Pero still, meron pa din dito makakalusot na mga agents na grabe din kung maningil. Dahil depende nga din sa atin yon kapag in-advance natin yung pagbabayad dito, ayan, syempre, hindi na tayo makakatanggap dyan ng mga pananakot. Pero ako, on time pa din ako magbayad. Hindi ko din alam ngayon dahil, sige, itatry ko minsan na magpa-overdue dito. Huwag niyo akong gagayahin, guys. Ayan, para lang magkaroon ako ng idea kung ano din yung personally my experience ko at ma-share ko din sa inyo. Iba din kasi pagka talagang ikaw yung naka-experience ng pangaharas. Although, sa ibang loan application na experience ko na yon, pero dito sa Pita Cash, wala pa. At last but not the least, ang Pita Cash, na pwede ding ma-download sa my Play Store. Pwede ka makapag-loan ng 1,000 up to 25,000 pesos. Pwede mo ding bayaran ng 91 up to 180 days. Pero pagka baguhan ka pa nga lang is 14 days lang yung i-offer sa'yo, kagaya ko. Yun nga lang dito is medyo matagal mag-increase dahil up to now is 1,000 pesos pa din yung credit limit ko, nakakaloka. At syempre may downside din to dahil kahit na wala pa yung due date mo, itetext na din ako ng itetext. Super daming reminders and even sa mga due date ko na mismo dahil dito on time talaga ako magbayad sa due date mismo, hindi ako nag-a-advance. Dahil meron nga ako mga nababasa na rejected na sa susunod pagka super advance lagi magbayad. So dito meron akong mga nare-receive na mga pananakot ng mga agents na kukontakan yung mga reference which is ginawa. Ayan, kinontak ko yung contact reference ko dahil yung inilagay ko kasama ko lang dito sa bahay. Kaya ayun, nabasa ko at yes, kukontak sila sa contact reference. Yun nga lang, syempre, ang kagandahan dito, mabilis ang disbursement. Hindi ka na mag-aantay ng ilang oras bago mo ma-receive. So, minuto lang, pasok agad sa may GCash. Pero syempre, dito nga sa may mga nabanggit ko sa inyo, yes, beginner-friendly, high chance of approval kahit na bago ka pa lang. Yun nga lang, kailangan nating maging responsable sa may mga ina-accept natin na loans. Basta ugaliin nyo muna na magbasa ng loan terms and agreements para malinaw lahat. Dahil may mga times nga na nag-a-update din sila ng loan terms, yung repayment nila, yung interest nila, kaya possible na mabago din yung mga sasabihin ko sa inyo ngayon. In the future din, possible na babaan or taasan, pero sana wag naman taasan para talaga makakatulong sa mga nangangailangan ng budget. So kayo, ano yung beginner-friendly nyo na loan application? Comment down below. Basta pag in-accept nyo yung mga iniloloan nyo dyan sa mga loan application, kailangan bayaran nyo on or before your due date para maiwasan yung mga sobrang daming tawag. And worst, yung mga grabing manakot ng mga agent. So that's it for today's video, guys. Piliin nyo lang kung ano talaga yung sa tingin nyo is makakatulong sa inyo. At mag-apply lang, mangutang lang pag super kailangan. And share ko pala sa inyo, guys, itong ginagamit ko na pabango nga dito sa may kwarto, sa CR, sa sala. So ito nga yung binili ko sa Yumi Scent, dyan sa may Shopee app. At yung amoy nga na pinili ko is Okada. Dahil sobrang bango, guys, I swear. So ito 1 liter na. Bumili ako sa kanila ng dalawang 500 ml. Tapos, pang-refill lang to dahil sobrang bango, guys. So, ayan, from Yumi Scent, Room and Linen Spray. Sobrang bango na to, guys. Air freshener. Talaga marerelax kayo. Sa inyo lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!